siya, medyo okay pa. Kung health mentor siya, pwede. Then doon, uupo ka lang, mariregulate na yung mga cell mo. So, marami po yan. Papakdawan ko na po. Hoy. Ang kakaiba lang dito sa gagawin natin, dapat pag nag-assess ka, dapat tinuturuan mo yung tao. Kasi po, pag hindi tinuruan, uulit at uulit, babalik ng babalik sa center. Kasi hindi niya alam mali pala yung kinakain Kaya po kailangan, pagka-assess, turuan natin, tsaka mo siya bibigyan ng therapy. So ito na po, nasa Batangas Medical Center. Pakita ko lang po na hindi drawing po yung ating program. Na-ribbon cut po namin sa Pagsanan. 5 million clinic sa Mayhay, sa Batangas Medical at saka sa, yan. Ito ang pangarap namin ng government ni boss. Envision namin na magkaroon bawat barangay nung tinatawag naming options. Pero alam nyo, 10 years ako sa program. Hindi pala pwede. Napakatagal ng progreso. So, ngayon, nakakalungkot, di ba po? Kasi gusto ko Pero nung nakausap ko po si Sir Jurgens, nagkaroon ako ng pag-asa na mabuhay yung program. Kasi ang bala ko po sanang gawin, ganun pa rin. Pero ang ambition po namin ngayon, magkaroon ng isang health mentor bawat barangay. Possible, di ba? Nakita ko yung Facebook page nyo, nasa 200,000. 44,000 lang to per barangay. So, sobra pa. So, ang kailangan ko lang gawin, yung 10 years experience ko, kailangan ko lang maipasa sa inyo. Tama? So, yan po. Yan ang gagawin natin sa mga susunod. Uunti-untiin natin yung training. So, may batas ba dyan? Bakit mo ginagawa yan? Yes po, may batas po. Tinatawag natin Republic Act 8423 o yung tinatawag natin traditional tama law. Ngayon, ang gumawa niya si Senator Plavier, kilala niyo po ba yon? Si boss ko, siya yung nagtayo ng kauna-unahang alternative medicine center sa government na tinatawag nating PITAC. Siya yung father of alternative medicine. Tapos ako yung anak. Kasi sa akin po talaga inhabilin yung programa. Kaya po lahat ng training, all over my 10 years, nabigyan po ako ng government ng 25 million worth of program. Kaya po, gusto ko sana i-push. Kumbaga, kung matagalan man sa government, at least sa private, pwede natin gawin. DOH po. Magkakaroon na tayo ng option pagdating. Pero, matagal pa po ito. Mas maganda, bawat BCO ng Ascentra, merong center. Tama? Kasi po, not viable po So, kailangan hanapan mo ng paraan yung problema mo. So, anong kailangan ng health mentor? Kailangan ma-improve yung ability ninyo. No? How to assess with or without machine. So, uumpisahan na po natin yan. Tuturuan ko kayo. And then, yung next level training. Kasi may ibabaksak na po akong training sa inyo ngayon. Hindi lang ito basta product. Pag uwi nyo, medyo maalam-alam na kayo. I-improve na lang natin. Sa next level, tuturuan ko kayo paano gumamit ng mga technology. Okay ba yon? Ito yung mga gamit. Ito yung live blood analyzer. Makikita mo yung dugo mo. Kung clotted, maraming cholesterol, uric acid. Pwede na natin isalpak dito mamaya Tapos mag-prick tayo, makita mo siya ng live. Then ito yung disease prevention analyzer, makikita mo lahat. Within 1 minute. Tapos marami kaming machine, high potential therapy from Japan. Iaayos nito yung cell mo within 15 minutes. Pag nakitang maraming bacteria, parasites, pwedeng higupin. Alam nyo po ba na pag marami yung parasites nakita sa dugo, kahit anong food supplement, hindi po tatalab. Kahit damihan mo pa at isama nyo yung kahon, hindi po talaga tatalab. Kasi kakainin nila Tawa si tatay. Kakainin po nila. Tapos electric acupuncture. So bakit kinokuryente yung ilalim ng paa? Kasi sa China, Korea, Japan, naniniwala sila ang dulo ng ugat ay nasa, tapos yung dulo ng mga organ. Pag in-stimulate mo yun, nai-stimulate mo na rin yung organ. Tapos bentusa, yan. Marami po kami machine kasi ang ginawa ng government, bili mo lahat ng machine.
Aralin mo lahat yan bago natin ilagay sa government. So, kung may ability kayo, meron kayong machine, dapat may weapon kayo. Ang weapon po natin, 3 lang. Ha? Yung Omega Life. Okay, didiscuss natin na. So, excited na ba kayo doon sa Omega Life? Narinig nyo na ba yung Omega Life kung paano nagana? Ngayon pa lang, kasi first time eh. Okay lang yun. Yung pure barley. Marami ng barley sa Philippines, tama? Pero napakagaling po ng napili ng ating mga CEO. Kasi kung akong papapiliin ng product, di ba consultant po ako ng ibang, ng Japan? Barley din po ang isasuggest ko. Kasi ang barley, automatic may effect sa tao. Within 15 seconds, matik yan. Mararamdaman mo dapat. Then, barley fusion, same as barley kasi dinagdagan lang ng fusion, kasama po yung glutathione at saka yung fenugreek. Yan. Pag health mentor na kayo, dapat nakapokus tayo sa dugo. Kasi ang dugo ay gulay daw eh. Ang dugo ay buhay. Pag sinaksak ko ba ang sarili ko dito sa tiyan, ano lalabas? Hindi ba kanin? Pag sa ulo, sinaksak ko, ano lalabas? Hindi ba utak daw? Mautak to si ma'am. Dugo pa rin. Kahit anong saksak ko dyan, dugo unang lalabas. Tama po? Ibig sabihin, ang environment ng katawan pala natin ay dugo. At importante ang dugo kasi, sulat ko na. Wala na. Parang umatras ako. Saglit lang po Medyo malayo po eh. Natakot sa dugo. Sinong takot po sa dugo? Wala na. Tapos na po. Thank you very much. Atras, bumalik, no? Sorry. Nawala yung moment. Pabalik na lang po doon sa may blood. Ayan. Wag na lang pong ipe-play. Next na lang po natin. So, ang dugo po natin sa microscope, bilog lang po. Pero makikita niyo yan mamaya pagka sinet up namin yung machine. Minsan yung dugo, dikit-dikit. Bakit importante ang dugo? Anong laman ng dugo? Buhay daw. Oxygen, napakagaling, no? Oxygen. Ano pa? Yung mga toxin, sila din yan. In and out sila, toxin. Ano pa? Yung mga vitamins, nutrients, sila yung nagdi-deliver sa utak. Sa lahat ng parte ng katawan, dugo ang nagdi-deliver po. Tama po. Pero kung ang taga-deliver mo, makikita natin doon sa microscope, ganito, nakalagay sa ugat, ganyan. Na dapat, ganito lang ang daan nila doon. Anong mabilis makarating? Hiwa-hiwalay, di ba po? So, kumbaga sa Shopee, talagang hindi dadating yung parcel mo. Kasi, dikit-dikit yung dugo. Na? Pero mamaya, we try to demo na pabilisin yung blood using yung ating barley. Okay po ba yun? Pag clotted yung dugo, kaya nating ibalik. Hindi mamaya. Hindi bukas. Ngayon. Ayos yun? Apo. So, yeah. Focus tayo sa blood. Kasi yung blood talaga po, yan ang magdadala. Kaya po, pag may sakit sa high blood, di ba? High blood. Kahit sa sugar po, ang nagdadala po ng sugar, dugo din po. Doon mo rin mo makikita yung uric acid, rheuma. Tama? So, nasa dugo lahat. So, mamaya, i-elaborate po natin yan. Ganyan yung microscope ko. So, we can forward na dito. Banda dito. Ay, hindi na forward. Okay lang. Okay lang. Kung baga makikita nyo yun yung dito, banda dito. Banda ditong side. Di ba clotted yung dugo? Forward mo na lang, ma'am.
mga bandang patapos, ay hindi na po forward. Babalik yun sa normal. So kaya natin gawin dito yun with our barley po. No, okay na po. Next na po tayo para ilalive ko na lang po. To test is to believe. Yan. So, di ba meron kayong ability na? Meron kayong weapon? Meron kayong machine? Pero yung pinaka-importante, health toolbox. Kasi sabi ni Ernie Baron, knowledge is alam na alam ninyo. So, bibigyan ko na kayo ng sample knowledge. No? Sino dito yung nag-e-exercise? Ang galing mo. Wah. Ha? Sino? Ilan? Kokoonte. Sigo. Once a week. Sino yung hindi? Very good. So, may good news ako sa mga hindi nag-e-exercise. Unahin natin yung mga hindi nag-e-exercise, guys. Alam nyo ba, may substitute sa exercise. Kasi pag nasobrahan ka sa exercise, hindi rin maganda. Sa Amerika po, pag may sakit ka sa puso, hindi ka napapatakbuhin ng... Kahit dito naman, bawal na, tama? So anong gagawin mo? Tatambay. Hindi ka na mag-e-exercise. Meron pong ginagawa ngayon, sa Japan, sa iba't ibang bansa, yung ganto. Narinig niyo earthing? Yung earthing po, itatapak mo yung paa sa lupa. Grounding. So, tinatanong ko, kung sino makakasagot nito, meron ako ditong ano. Meron ako ibabagay dito. Ano nakukuha sa lupa? Bulate? Sino po? Current. Ano po? Yun, ang galing ni ma'am. Meron po ako not for sale po ito is mga use lang ng aromatherapy, isang party po ng alternative medicine po. Now, ang earthing po, napatunayan ng science ng NASA na pag tumatapak tayo, pag clotted yung dugo mo, nagno-normal. 15 minutes lang ang kailangan mo. Nakita nyo ba yung mangyan, magsasaka? Indigenous people? Malalakas sila, tama? Kahit nga yung siraulo nung pandemic, di ba yung mga nakatulog sa kalye, hindi sila na COVID. So ano sikreto nila? Ngayon, meron po research na yung tao may cancer, hindi na magamot. Ang ginawa niya, natulog sa lupa, gumaling after ilang buwan. So pwede pala yun eh. So talaga si God pala, nag-iwan sa atin ng gamot. Mga herbal, mga nature. Yan po yung pag-uusapan natin. Kaso po, di ba negative ion? Ibig sabihin, merong kuryente ang earth. Naniniwala po ba kayong may kuryente tayong lahat? Yes. Di ba? Kasi nung nakita mo, mami, yung crush mo dati, di ba kinikilig ka? Yung mga lalaki, pag tumalikod, gumaganon na lang yan. May kuryente, tama? Yes. Hindi po. May kuryente po kasi napanood ko po, kilala niyo si Carlo Dalisay. Binarel. Dinala sa emergency room. Anong binigay? Kuryente. So may kuryente po tayo lahat. No? And then, pagtapak mo sa lupa, na-charge ka. Kung ang cellphone mo, mami, nalolobat, ang tao nalolobat, kailangan mo mag-charge. Kaya pala mahaba din ang buhay nung araw. Wala silang? Sino dito yung pinanganak may sapatos? Wala, di ba? So, ito, mga bagay na simple, pero nakakalimutan natin i-practice. So, paano mo gagawin to? Tatayo ka lang o uupo ka lang. 15 minutes. Kaya ba? Nare-regulate din yung blood natin. Then, sasabayan mo pa ng ating mga food supplement. Mas bibilis yung pag-deliver ng food supplement. Tama? O tama? Tama. So, paano kung walang lupa? Paano kung walang lupa? Nasa condo ko, sir eh. Ayun, puno. No, kakapit kayo sa puno, nakaganyan po kayo. Pwede na nakaganto, 15 minutes. Kaso may side effect po. Pag nakita ka ng kapitbahay mo, sira ulo yun. Kanina pa nakaganon, walang tsinelas, nakaganyan pa. Oh. Walang ginagawa. Tawa na tawa, di ba? Bentang-benta ako sa bibigyan kita mamaya. Tapos, cholesterol. Ituro natin yung cholesterol. Saan galing ang cholesterol? Inakain. Tulad ng mamantika. Tulad ng yun o, galit sa baboy o. Baboy daw.
Alam niyo po, nasa Victory Mall ako, may clinic ako doon, ang daming Muslim. So lahat yan nagpapacheck up. Pag nakita ko yung dugo, ang daming cholesterol pa rin. So hindi yung baboy o hindi yung karne. Ano kaya? Okay. Sabihin ko po sa inyo, yung matamis, sugar, salt. Kaya kahit hindi ka magbaboy-baboy dyan, kung malakas ka magkanin, tinapay, soft drinks na mataas sa sugar, magkakaroon ka pa rin ng cholesterol crystals. Yan, ganyan. O, paano nangyayari? Sige po, idodrawing ko po. Ay, wala na pala. Sir, penging may susulat ako mga 3 paragraph. Sige, balikan natin yung ikikwento ko niyan. Marami pa naman. Balikan natin ito habang nag-aantay tayo. Sino dito yung mabilis kumain? Nilulunok na lang. Guilty. Pagkasubo, Kasi kailangan na, trabaho na agad di ba po? Alam niyo po, pag hindi kayong umunguya, malaking kawalan sa katawan natin. Actually, yung pagguya mo, gamot na po yun eh. Gamot na po. May nakukuha po tayo nitric oxide. Pag umunguya tayo ng green leafy vegetable, nitric oxide, gamot kung saan-saan po. Sa cancer, sa high blood. So, pag hindi kayo ngumuya, hindi nyo nakukuha yung benefits po. No, kahit sabihin yung healthy at nilunok nyo na lang, wala po. Balik tayo doon sa cholesterol. Kasi, sino may high blood? Yung mataas ang cholesterol, di ba? Magbabalik-balik kasi umiiwas ka ng umiiwas sa maling bagay. Tama? Hindi ako maglilitsyon. Di ba po? Yung litsyon nakaka-high blood, hindi. Hindi yung balat, di ba? Sabi nga ni Ato, hindi daw. Yung buto daw. Kasi naubusan ka na. Anong pagkain nakaka-high blood? Natuklasan ko sa kapitbahay namin. Tuyo. Kasi, hayop ka. Tuyo na naman. Hindi, joke lang po. Pag marami pong sugar yung dugo, yung red blood cells, nagagasgas niya yung lining ng ugat, tumatama. Ngayon, over the time, yung cholesterol, huwag niyong sisihin kasi ano po yan bigay ni God. Tatakpan niya yung nasira. Diba? Thankful ka dapat may cholesterol ka kasi tinakpan niya yung nasira Kaya napapansin niyo yung unang nasisirang ugat sa mata. Natatetes yung ba yung makati yung mata niyo? Kahit wala naman, hindi kayo napuwi. Mataas sugar po. So, unang sinisira nila, yung mga lining, nararamdaman natin. Kaya yung mga may diabetes, nangingimay. Yung paa, may tingling sensation. Tapos, bigla na lang na heart attack. Kasi po, lumalaki yung cholesterol. Liliit na po yung dadaanan ng dugo. Kung ganito yung dugo mo, karami, dadaan dyan, hindi. Dadaan kasi ipapump maigi ng heart. Kaya tumataas yung ating pressure. Nag-gets niyo po ba? Are you learning po? Yes. Yan. Okay, masaya na po pagka sinasabing natututo po. Kasi ano po yan, over 1 decade po talagang gusto ko pong magturo. Ng aking mga natutunan lang din po. Then, next po. Ito po. Sino nagpapaaraw? Kokonti na, no? Kasi sasabihin ng iba, panggabi sila. Pero alam nyo, yung kinikwento ko kanina sa Bama, sabi ko, pag nalaman ko yung sikreto ng 135 years old, ibebenta ko. Yung pala hindi pwede ibenta. Kasi dapat, maaarawan ka ng mas mahaba. Yung Yao medicine, o yung tinatawag nating Yao people, sunlight people, pag sumikat ang araw, gigising na sila. Ina-absorb nila yun. Wag lang yung tanghaling tapat talaga. Pero dun sa area ng Bama County, kung saan ako galing, maganda kasi yung tama Kahit tanghali, may seminar kami, nasa arawan kami. Okay lang kasi maganda yung ng araw. Kaya ina-absorb nila maghapon. Yung pala, nakakahaba ng buhay. Yung pagpapasikat sa araw. Bakit? Anong meron? Vitamin D, alam na natin yan Common na yan. May vitamin D talaga. Ang role niyan, pag uminom ka ng calcium, papasok lalo yung calcium. Yung mga babae, importante magpa-araw kasi nag-osteoporosis pagdating ng
50 up. Nagdi-deplete yung calcium. Kahit uminom ka ng favorite brand mo na calcium, hindi yun papasok. Kailangan magpaaro ka. So ano pang nakukuha? Meron niyang, importante, tinuro sa amin, yung melatonin. Melatonin. Kasi yun ang gagawin noon, yung melatonin na yon, papatulugin ka pag gabi. Kaya kung hindi ka nakakatulog, magpaaraw ka. Pag tulog ka, doon lang magre-repair yung cell. Kaya tatanungin nyo sa pasyente, ilang oras tulog mo? Kahit anong inom niyan, pagka hindi yan nakakatulog basta-basta, mahihirapan pong mag-repair yung cell. Okay po? Ay, yung autophagy, yan. Didiscuss ko yan mamaya yung autophagy. Natuklasan pala nung 2018 na yung luma mong dugo, pwedeng yung katawan mo, by your own process, mapapaltan yun ng bagong dugo na related doon sa products natin. Mamaya. Nawardan po siya 2018 Nobel Peace Prize na nagre-renew yung cell. So, tuturuan ko kayo ngayon. Health assessment, no? Gusto niyo matuto mag-assess? Pag nakita niyo yung tropa niyo, alam niyo na. Lasing yan. Di ba? Alam niyo na. Pag yung tropa niyo medyo malungkot, tapos, pre, malungkot ako ngayon eh. May lacking dyan. Tol, ang sakit ng likod ko. May kulang dyan na vitamins. Ano po? Sino makakasagot? Kulang lang ng calcium. Vitamin D. Oh, yung next po. Tignan niyo yung kuko nyo. Tignan niyo. Tignan niyo yung kuko nyo. May tuldok? Oh, nakita ko na kung anong problema. Yung mga lalaki, pag lalaki daw, pag kalahati, ganyan. Hindi, joke lang. Ano po, pagka may white spot po, ang ating, yung minsan may tuldok, di ba po? May kulang ka po dyan. Zinc. So, pag dilaw po yung mata, halimaw. Hindi po, may liver problem. Yung nagdidilaw yung mata. So, kita mo kaagad, meron itong ganito. O, huwag niyo na masasabihin, uunahan nyo na. Kumbaga, tinuturo ako para pag-prescribe nyo doon sa ating herbal, medyo alam nyo na. Sa tingin pa lang. Yung kausap mo, ubo ng ubo. Tatanungin mo ngayon, ilang araw na yung ubo mo? Pare, buwan na. Pag sinabi kasing chronic, 6 months pataas. Pag sinabing acute, cute yun. Saglit lang. Diba? So, pag chronic, ibig sabihin, matagal na yung ubo. May kulang dyan. Anong kulang? Anong kulang? Hindi po. Calcium. So, may mga herbal na rich in calcium. Especially barley natin. Rich in calcium po siya. Pero, pwede kang pumitas dun sa bakuran mo kasi ang pinakamayaman sa Philippines na rich in calcium, malunggay. Na? So, pag may problema sa night, vitamin A. Pag namamaga yung paa, nakakita kayo, namamaga yung paa nung kidney ka agad. Oh. Talagang kinidney mo na. Heart. Oh, ang galing ni ma'am. Tama naman. Hindi ko naman sinabi mali. Pero may kulang na iniinom. Kaya nagkakaroon ng edema. Kulang ng potassium. Saging. May problema po sa saging, no? Kasi, ang kailangan ng katawan natin, 4,800 milligram ang potassium na kailangan mo araw-araw. Ang isang saging po, 200 milligram. Ilang saging kakainin mo? Isang ganon. Okay na potassium mo, kaso di ka makakadumi, buong ganito kalaki. Okay po? So, paano na, sir? Pwede ka uminom ng barley. Na? Kasi rich in potassium din siya. At alam niyo yung barley natin, 68 ang nandun na micronutrients. Pagka yung anak mo, nakita mo, nakain ng yelo, kita mo, gustong kainin yung yelo. Meron ba kayong ganung barkada? Pinapapak. Nando kayo sa Chowking, kinakain na yung yelo.
May problema po yun. Kulang sa iron. Yes po. Ito sa lalaki, pag hindi na natayo, alam niyo yan. Ayaw ni tatay. Tay, alam mo, natayo pa raw kaya hindi niya daw alam. Kaya, ang kulang po dyan, tuwa si Sir Reo. Parang nakaka-relate ka. Next po, ayaw. Yan, sync din po. Yung mga babae, yung laging nag-eyebrow. Yung nauubos yung kilay. May problema pala yun, hindi basta So, kulang ka sa pindot. Iyon, iodine. So, natuto ba? Pero may mas good news pa dyan. Alam niyo bakit? Nasa product natin lahat yan. Di ba? Ilalagay ko ba yan ng wala? Nasa product natin yan. Kayo naman. Next. Yan. So, pipili na lang ako dito. Na almost na-touch naman yung iba. So, yung number 8, tubig. Sinong nainom ng tubig? Sinong hindi? Gasolina. Ha? Kape. Ayan. Sige, discuss natin. Sabi dito sa Pilipinas, iinom ka ng 8 to... Ilan? 8 to 12. Alam nyo yun? Alam ko yun Alam nyo yun? Pero sinabi kung kailan nyo iinumin? A day daw. Tama naman, a day. Talaga. May oras po. At ang nagsabi po nito, the father of endoscopy, yung gumawa ng machine yung nakakasilip sa loob ng tiyan. So, siya yung may karapatan kasi siya yung nakadiscover father nga So, Dr. Hiromi, sabi niya, pag iinom ka ng tubig, may timing. Pagkagising mo ng umaga, 2 baso. Walang mumog. Kasi panis na laway yun, di ba? Mahal po yun. Alkaline yun. Kaya po, ibabalik mo. Pag, honey, panis yan. Akin na yan. Di ba? Joke lang. Alkaline po yun. Hindi pinagmumumog. Kasi sa Pilipinas, sanay tayo. Nung nasabi ko, ano yun? Di ba? Japanese kasi yung nagsabi, iniinom pala nila yun. Nire-ready nun yung digestion mo. Ina-alkaline yung process. Kaya wag mong itatapon. Pag nakakita ka, basta asawa mo pwede. Pag girlfriend mo pwede. Basta bahala ka na kung hindi. Hindi mo. Tama po? Kailan na susunod? 9:00, 10:00, pwede ka uminom dyan kung gusto mo pag nauhaw ka. Pero 11:30, bago ka kakain, 2 baso ulit. Bakit? Anong rasyonale? Ba't iinom ka? Kakain ka na Di ba? Busog ka na. Tipid ka pa. Hindi po. Nire-ready yung digestion. Parang makina, di ba? Pag nag-start tayo yung kotse, pinapainit mo pa yan Ako lang yung ini-start ko na kaagad Pinapainit po. Ibig sabihin, nire-ready. Para pagpasok ng pagkain, smooth. Lalo-lalo na, senior dapat po ang nagawa kasi mabagal na po yung digestion. Yung mga bata, kahit anong ibigay mo dyan, matutunaw niyang mga yan. Pero pag pumasok ka ng 40 pataas, pabagal na ng pabagal po. Kaya dapat ginagawa niyo to. Kailan ulit susunod? Merienda, ikaw na bahala dyan kung nauhaw ka. Pero pag dumating ulit yung 6:30, 2 glasses ulit para i-ready ulit. Okay po? And then the rest, ikaw ang bahala. No? Basta yung 6 dun sa tamang oras. Pero may bawal na oras. Alam niyo bang may bawal na oras uminom ng tubig? May oras. Pagdating ng 10 p.m., bawal na. Anong sabi ng China? Anong sabi ng Japan? Ng ganito. Kasi pagdating ng 10 p.m., tulog na daw. Hindi po. Nagpapahinga po yung liver and kidney. So, dapat yon hindi sila naiistorbo. Tama po. Papalitan mo yung ship. Tapos, sa water po kasi, napakalaking factor po ito sa gagawin nating food supplement po. Kasi yung water, ma-enhance nito yung ating mga food supplement effect. Tulad ng homeopathy. Kinukuha lang nila yung 1 molecule ng isang ganito, tapos mata times 10.
kaya natin i-times 10. Dahil sabi, alam niyo yung si doctor ng naka-discover ng HIV, ang tubig ipanggagamot na. Kasi natuklasan, ang tubig daw ay may memorya. Water has memory. So pag nadikit yung tubig sa food supplement, kinokopya niya, pinaparami niya, ina-amplify niya yung effect. So anong moral lesson? Dadagdagan mo yung tubig pag iinom ka ng food supplement. Kasi mas lalakas yung effect sa'yo. Kasi supplement, di ka nagtutubig, hindi tatalab. Nakita nyo ba yung mga albularyo? Gusto nyo yung matutunan yung diskarte nila daw? Sa tubig. Tapos pag pinainom, naglalakad na. Di ba po? Ako personally, kasi doon sa conference namin sa abroad, hindi pag albularyo ka, hindi ka dapat i-degrade. Meron silang alam na hindi natin alam. Hindi ma-explain ng science, quack doctor o quack practice. Kasi ako naniniwala, marami pa rin tayong hindi alam o madidiscover pa sa future. Si Jesus Christ nga, kumuha ng putik, nilagay sa mata, nakakita eh. So hindi natin alam, quack doctor ba siya? Hindi. Meron siyang alam na hindi pa nadidiscover. So, ang tubig, napakaraming na-discover po. Yung water memory. Tuturuan ko yung manggamot gamit ang tubig. Okay ba yun? Yes! So, may testing sa abroad, sa Japan. Believer ako ng mga Japan research. May 3 baso. Yung unang baso, minumura. Bawal magmura eh. Yung pangalawang baso, hindi pinapansin. Yung pangatlong baso, dinadasalan palagi. Alam nyo, within ilang months, yung minumura, dark. Yung hindi pinapansin, cloudy. Yung dinadasalan, clear. Kaya pala yung mga holy water, nakakagaling. Kasi by intention alone, kinokopya ng tubig. Kaya pag iinom ka food supplement, sasabihin mo sa tubig, gagaling ako. Affirmation. Which is, may practice na po yan. Then, lahat ng herbal, like barley, sa tubig dadaan yan. Example ko po meron ditong halaman, nag-experiment yung kaibigan ko sa Research Institute, inano namin to sa Malaysia. Ito halaman, pangit lang po yung drawing ko, kung wari halaman niya. Sa kabilang building, may halaman po. May water tubing dito. Ngayon, sinunog ito, inapuyan. Alam niyo doon sa scan, yung nararamdaman nito, nararamdaman din ng mga connected plant. Ibig sabihin, pag may tubig, nagpapadala ng information. So, ano magiging benefit natin as health mentor? Kailangan, pag nagpainom ka ng ating mga herbal, dadagdagan mo yung tubig para mas bibilis yung effect. Tapos tuturuan mo ng affirmation. No? Kasi importante po yun. Ang hirap pagalingin ng pasyente nang wala nang bilib sa sarili. Nagagaling pa siya. Marami namamatay dahil may taning na. Hindi na siya lumaban. Kasi nalungkot, na-depress. Maraming ganun eh. Nung sinabi, biglang, ay yung hindi nalaman, hindi mo nalaman, okay lang, di ba? So, yun po, yun yung tinatawag nating water memory. Ang nakadiscover po niyan, yung nakadiscover ng HIV virus. So, magagaling po yung mga research nila. Kaya po, at sinabi, ipanggagamot. Kaya ito po, yung homeopathic medicine, yun po yung concept. Kinukuha, extract yung molecule, ipinapatak sa ganito, tapos ililipat-lipat hanggang lumiit yung molecule, nakakagaling. Kasi kinopya na ng tubig yung property na kailangan ng katawan mo. Nagets po ba yung point? Yan. Okay, dito sa Pilipinas, natututo po ba? Konti lang naman po ito, mga 10 hours. Okay lang? Okay daw eh. Saglit lang po naman po ito. So, gusto ko kasi, pag uwi nyo, alam nyo na yung sasabihin ninyo. Umpisa pa lang po ito. Pagka gusto nyo matuto, we can transfer the 1 decade training. So, napakarami. Kinuha ko lang yung konti na related doon sa product natin. Sino may diabetes dito? Uy. Sino pa? Mataas ang sugar. Sobrang sweet. Diba po? Kasi dito, yung nile-lecture ko lang, 3 lang palagi.
Paulit-ulit lang naman ang sakit natin dito eh. High blood, diabetes, rheuma. Tama? So focus tayo dyan. Kung paano natin may re-relate sa product mamaya. Main event ang product. So, pag mataas ang sugar mo, may mga technique, no? Kailangan mataas yung potassium sa katawan mo. Sabi ko nga kanina, pag tinanong mo yung normal na Pilipino, ano yung rich in potassium, sasabihin, saging, maruya, turon, latundan. Totoo po yun, kahit saan ako makapunta sa Pilipinas, saan maraming potassium? Saging, maruya, turon, lakatan. Saging lang ang alam. Pero nga po, 200 milligram lang. Ang kailangan natin ay 4,800 milligram. Alam niyo po kung saan makakakuha? Sa pure barley. Konting milligram lang, solve na yung sugar. Foods to avoid pag may rayuma. Masakit tuhod. Sino matakit to? Masakit to. Masakit tuhod. Paminsan-minsan. Gaano kadalas ang minsan? Usually, ito talaga sakit na natin eh. Yung rayuma, yung nasakit yung tuhod. Lalo na pag malamig. Pero pag may nakain, nasakit. So, ang kilala natin is yung munggo. Sinisisi yung munggo, no? Meron pong mga tao reactive sa munggo. Di ba po? Yung laman loob. Yan, nakakarayuma yan. Delata. Sa lalaki po, yung iniinom natin. Beer. Anong moral lesson? Mag-hard tayo. Di ba? Ano po? Kailangan natin iwasan, no? Yung mga delata, bawal po yan kasi mataas sa uric acid na sakit po. Pero ang nakakagulat dito, mas mataas yung itong sasabihin ko na hindi mo alam na sila yung one of the cause na nataas yung uric acid mo. Sino yung nakain ng tilapia? Bangus. Diba? Hindi ka nga nagbaboy. Diba? Pero may mga research po nataas. Gawa po kasi feeds, antibiotics na po. Kaya, wala na tayong magagawa. Ano nang kakainin namin? Bawal ang baboy, bawal ang tilapia, bawal ang ganto, bawal na lahat. Nagagalit sa doktor. Gustong ipako sa krus. Totoo po. Nagagalit sila. Wala na kami kakainin. Alam nyo, may good news ako eh. Hindi nyo na po talaga maiiwasan. Wala nang super healthy. Ang importante, madidetox mo. Oh, ngayon, anong laman ng barley fusion? May glutathione, master antioxidant, magaling sa detox. Even the barley. So, okay po ba? So, bukod dyan sa nalaman nyo, pwedeng kain kayo konti-konti, pero huwag nyo dadamihan kasi sasakit po talaga. Pagka lumapit kayo at sabi nyo masakit, tapos kain ng kain kayo, kahit nainom kayo ng ating product, ire-reseta ko, martilyo. Pukpukin mo na yan, ma'am. Matigas ang ulo. So, next po tayo. The most dangerous foods. Favorite ko to nung bata ako. May pa-premyo ba ako? Yan, o. Sino makakahula nito? Ha? Hotdog! Sino pa? Most dangerous foods. French fries. Huwag kayong magbabanggit ng brand, ha? Magbibigay na akong clue para hindi lalayo. Sabi nito, tatangkad daw ako, kaya galit na galit ako. Yeah, margarine. Margarine po. Sabi ni Dr. Hiromi sa isang article na hindi ito natutunaw basta-basta. Kaya, kung kumakain ka niya, bawasan mo o talagang iwasan mo. Hindi naman yung may brand. Huwag niyong, baka sabihin, naninira tayong brand. Pero ang margarine, hindi po basta nalabas doon sa katawan natin. Are you learning po? Gusto niyo pa? Yan. So, how to avoid sugar? Yung mga mataas, mahilig kumain ng matatamis. Soft drinks, kanin, tinapay, cake. Paano natin ito i-avoid? Nandyan lahat sa pagkain may sugar. Tandaan nyo, lahat ng kinakain natin, almost sugar lahat. Kino-convert.
Kahit prutas. Sabi mo, nagprutas ako eh. Yung mangga, ang taas sa sugar no. So, tuturuan ko kayo, paano i-avoid. Gusto nyo ba malaman? Pupunta kung wari tayo sa piyestahan. No? Siyempre, piyesta dapat kakain tayo. Uunahin nyo ang lechon ka agad si mami. Yung fibers muna. Yung mga gulay muna. Gulay muna. Kasi, tatakpan nun yung lining na mag-a-absorb ng sugar. So, imbes na 100%, discounted ka. Tama? Okay ba? Meron pang isang paraan. Kung hindi ka, naggulay ka na, no? Bago ka pupunta o bago tayo lulusob sa handaan, mag-a-apple cider ka muna. 30 minutes before. Kasi babagal yung pag-absorb ng sugar. Mga mamiyamiesta na itong mga to. Moderation po lahat ang sikreto. No? Hindi po pwedeng maramihan. Plus, sino po dito yung mahilig doon sa honey? Sabi, honey naman, stevia naman. Diba? Yan yung mga dahilan. Yung sugar ko, ganito naman. Pero whatever na pinanggalingan niyan at matamis, nag-shoot up pa rin kahit papaano. Pag sobra, hindi po maganda. May nagtanong nga sa akin pasyente, ito, totoong buhay po ito. Sabi, Doc, okay ba yung honey? Sabi niya, nako, sabi kong gano'n. Yung isang pasyente ko, muntik mamatay sa honey. Kasi tinawag yung asawa, honey, mahal ang tawag. Ibang babae pala, hinabol lang itak. Tawa si mami, hindi, joke po. Basta po ang honey, yung mga stevia, in moderation po. And then, nakikita niya yan, si Sergey, naggaganyan yan. Nagkukuyakoy, yung tawag sa Tagalog. Pag nagkukuyakoy kayo after eating, malakas kumain yung calf exercise ng sugar. Kaya pag kayo iba, nagaganyan, pagkatapos kumain. Unconscious po, nagbabawas ka ng sugar. Okay po ba? Kaya pag nakakita ka, sugar. Kaya, tandaan nyo po pag kumain kayo, mas okay na ilakad ninyo. Kasi po, lahat na ipinasok mo sa bibig, nagiging energy. Nababurn natin. Tama? So, ito importante. Itong tinatawag kong autophagy. Kasi ito yung huli. Ito yung gagawin ng product natin. Ang autophagy, pag sinearch mo, autophagy depende sa pronunciation ng bansa. Ibig sabihin, automatic. Yung phagy eating. Yung luma mong dugo, kakainin ng katawan mo para paltan ng bagong dugo. Kayang i-activate yun. Paano? Ito po, hindi basta research. Na-awardan po siya. No? Nobel Peace Prize po, ang autophagy. Na nare-renew pala natin yung cell. May iniwan din palang paraan si God para makapag-detox tayo ng sarili. I-renew yung mga pangit nating dugo. Alam niyo kung ano yon? Kung paano gagawin? Fasting. Ilang oras? 18 hours. Ang tanong ko, kaya nyo ba yung 18? Sinong may kaya ng 18? Talaga? Pero, nagpaturo pa kayo sa akin, mag-aantay tayo 18. Merong paraan para bumilis. Gusto nyo malaman? Okay ba sa inyo ang 12 hours? Kaya na siguro ito? Kaya nyo? Tumawad pa. Sige, gawin na nating 6. 6 hours. Kaya nyo po? Walang intake? Para bumalik sa normal yung dugo. Nahihinaan ako sa inyo. Alam nyo bakit? Nag-ascendra pa kayo. Kung aantayin natin, yung product natin, 15 minutes lang, mag-o-autophagy na. Papakita ko yan mamaya sa inyo. Okay ba? Okay? Aantay ka, tagal. Sayang naman, nandito kayo. Nandito ako. Kung mag-aantay tayo. Gets? Pero yan po, ginagawa ko sa clinic. Hindi po yan yabang. Over 1 decade, alam ko na kung paano ibabalik po. And then, natutuwa po ako sa pagpili ng product ng ating mga CEO. Hindi just because na sumama ako at promote ko. May mga company nag-offer sa akin, pero
hindi ko basta tinatanggap. O pag mali yung principle, hindi ako sumasama. Natutuwa ako kasi pinili nila yung barley. Napakadaling i-explain. At napakadaling patunayan doon sa pasyente. Okay? Next po. Ay, nasa akin pala. Nawala na rin. Yan. Oh, ito na ang main event. And the main event of the evening. Yan. Omega Life. So, sino nakarinig na Omega Life? Yung iba, hindi pa. Ascendra lang, no? First time nyo po? So, Omega Life. Full spectrum omegas. Pero naririnig nyo na yung omega-3. Yung mga century, di ba? So maganda naman po talaga yung ating omega. No? Pero sa dami, ang dami naman po sa labas eh. Tama? Bakit ka pa magbibili dyan sa, di ba? Sa ate, sa Ascendra. Pwede naman ako bumili dyan sa tabi-tabi eh. Tama po ba? Ngayon po, sa panahon po ngayon, napakadumi na ng mundo. Tama po. Baka mamaya, yung pinag-harvestan, may mercury, may arsenic, at iba-iba pang heavy metals. Hindi pwede. Ang pinakamaganda po dito, ang Omega Life po, patented enzymatic hydrolysis. So ano yun? Nung nabasa, Sa layman's term po, masusi yung unti-unti nilang kinuha yung component nang hindi gumagamit ng heat. So, ibig sabihin, dahil naka-cold process po siya, nakuha natin yung omega ng parang all as natural po. Natural na natural. At hindi nawala yung effect. At ang napakaganda po dito, kaya niyang tumagal ng walang preservatives. Tayo lang ang food supplement o yung tinatawag ng salmon oil na kahit 4 years na hindi haluan ng preservative, nag-i-stay as good. Okay po. So, bakit ba nauso yung ating salmon oil? So, nauso po yan dahil dito sa kwentong ito. Ano po ito? Nakikita nyo? Anong tawag dyan? Eskimo. Sinong may papabasa ko? Sinong volunteer? Volunteer. Ayaw nyo na. May premyo. Halika. May premyo. Ipapakwento natin sa kanya kung saan nanggaling ang ating, babasahin mo lang. Kung saan nanggaling. Ma'am, pabasa po ito. In 1970. In the 1970s, it was discovered that the Inuit? Inuit people of Greenland and Alaska had an absence of heart disease and diabetes. This led to a detailed analysis of their diet to see why they had such good health compared to other populations in Western Europe. May, bigyan mo to ng jacket. Bigyan ng jacket! Hindi, yung namin. Ulitin ko, Kaya pinabasa ko para hindi sa akin galing. Anong tawag? Inuit, maliwanag. Hindi. Iba yun. So, sir, ang sumagot nga, Eskimo to eh. Kahit ako nung nakita ko, Eskimo yan eh. Anong Inuit? Eskimo, di ba? Turo sa paaralan. Sino may alam Eskimo yan? Eskimo daw. Ano pinagkaiba? Yung mga tagaloob, ang tawag nila, Inuit. Tribe. Indigenous. Pero yung mga galing labas, tawag nila Eskimo. Same, almost same. Pero mas, po yung, nila, indigenous po sila. Sa amin gano'n. Then, na-curious sila nung 1970 po kasi merong research na lumabas. Hindi po sila nagkakaroon ng heart problem. Hindi rin sila nagkakaroon ng sugar problem o diabetes. Yun yung lumabas sa result. So, nagtaka sila. Ano kayang ginagawa nila? Ano kayang ginagawa nila, ma'am? May idea ka ba? Bakit walang nagkakasakit sa mga Inuit? Sakit sa puso o kaya diabetes?
Opo, kasi walang pagkain po doon, almost ganyan. Mostly ang diet nila marine. So doon na uso yung ating omegas na nakakapagpabago doon sa tunaw or nakakapagprotekta ng mga puso at utak. So, ngayon, why salmon in Norwegian is different from other salmon? May salmon din naman sa Philippines eh. Tama? May salmon ba sa Malaysia? O sa ibang bansa may salmon? O bakit tayo bibili yan? Layo pa Norwegian Yan, one thing is safe. So, ang Norway po, very strict ang water management. Binibitay nila ng pati. Hindi, joke lang po. Talagang strict po yung kanilang regulation. Then plus, optimal water temperature. Ang ideal water temperature po, 8 to 14 centigrade. Sa Philippines ba ganyan? Siyempre hindi, di ba po? And then yung water current, doon po, important factor pala po ito. Nakita niyo yung drawing. Kasi hinanap ko pa yan. Sabi ko, sino makabasa nito? Fjords. Hindi yung ports na sasakyan, ha? Fjords. So, sabi ko, ano ba yung fjords? So, ito pala yung duktungan kung saan yung water current, nag-ahalo po yung tubig dagat sa tubig tabang. No? Parang sa atin tawag, parang brackish sa water kung tama po. Diyan po, nandiyan po nila nahuhuli yung salmon. Tapos, gumamit sila ng cold process para ma-preserve po talaga yung omegas. Lipat natin saglit lang. Ayun, ito pa pala. Very important po yon sa salmon na yung tubig, hindi malakas yung current, hindi rin stagnant. Pag dito po sa area nila, sakto lang po, may current, hindi malakas, hindi mahina. So, healthy po yung mga salmon nila. Hindi pwede yung salmon, hinuli mo lang basta kung saan. Kailangan yung breeding places nila, naka 8 to 14 centigrade. Tapos yung water current, hindi malakas. Pag malakas kasi, nagagambala yung habitat So, stress yung isda. Hindi rin pwedeng stagnant kasi nabubuhay yung mga parasites. So, nagkakasakit yung mga salmon. Tapos, parang nakakain din natin. So, ang pinaka-okay sa kanila yung water current. Nasa pagitan siya ng oo at hindi. Na hindi malakas, hindi rin nakatikil. Gets po? Ayaw na. Thank you. Ayan. Why omega is unique? Okay. Siyempre, tulad nga sinabi ko, bakit siya unique? Ayan nga. 100% natural salmon oil in pristine Norwegian forge. No additives. Yung iba pong nabibili natin sa market, nilalagyan nila yun ng preservative, which is sometimes is vitamin E, para lang tumagal yung shell life. Sa atin, pure po yun. Yun yung pinagmamalaki. Kahit iwan mo ng 4 na taon dyan, hindi yan mapapanis. Diba? Bibira, iwan mo nga lang yung kanin mo mamaya Diba? Panis na. Ito po, hindi napapanis basta-basta. Kasi very pure yung pagkakagawa. Napakalinis. Kasi pagka hindi malinis yung pagkakagawa po doon, nagkakaroon yun ng mga bacteria, na-i-spoil. Pero sa kanila po, napakaganda. Then, ito po, number 2, unrivaled stability with 4-year shelf life. Ito na po yung sinasabi ko. Walang makatapat sa atin na company, unrivaled po. Kahit iwan mo nga po ng 4 years yung ating salmon oil, hindi po siya basta-basta. Tapos, 84% po, natural anti-inflammatory acid. Usually po, yung mga inflammatory acid natin, yun nabibili, yung synthetic. Ito po, meron siya talagang natural, 84%. No? 78% providing the full spectrum omegas. Pag sinabi nating full spectrum, usually kasi sa market, omega-3, omega-6, yun lang yung common. No? Pero sa atin, omega-3, omega, 5, 6, 7, 9, 10. Alam niyo yun, kung ano yun. Mamaya.
Ayan, unique patented lipopeptide fraction with anti-allergic action to reduce effect of pollen pollution. Kulang pa ito. May animal dito. Ibig sabihin kasi minsan pag fish natin, di ba? Nagkakaroon tayo ng allergy. Maraming tao, kaya tinatanong ko sa hospital bago ka turo ka ng antibiotics, tatanong, mag-skin test pa. Dito po sa kanila talaga, very unique, anti-allergic. Almost parang walang side effect na magkakaroon ka ng allergy. Then, rich in potent antioxidant astaxanthin. Alam niyo po ba yung astaxanthin po? Yon, king. Siya yung hari, di ba? Ang maganda, nasa omega natin. Kasama omega, nandun pa yung hari. So, anong ginagawa niya? Didiscuss po natin kung bakit naging king si astaxanthin. Pero saan galing? Saan galing? Siyempre, dun sa salmo. Alam niyo po ba sa yung mga isda, yung mga hipon, di ba nagkakaroon sila ng color? Lalo-lalo na yung hipon, yung nag-orange. Yun po yung astaxanthin. Pwede rin po siya sa algae. Pero sabi niya, di kakain na lang ako ng maraming hipon, maraming. Hindi po, kukunti lang yung nakukuha. Ito po, pure na inilagay, nakuha doon sa salmon. And then, with the patented na process natin, yung cold process natin, nakuha natin. Hindi natapon. Kasi pag ikaw nag-process niyan, o niluto-luto mo, wala na. Gusto mo bang kainin ng hilaw? Ayaw mo. Sino ang kakain ng hilaw? Wala po, di ba? Bibihira, yung nagkikilawin lang. Pero, ito po, nang maganda, nakuha natin lahat. Astaxanthin, omega-3, 5, 6, 7, 8, 9, 11. Yan. Zero waste, part circular economic system. Okay. Meron silang process, kaso nasa module po ito. Kung paano ini-implement, paano nila ginagawa yung salmon. Kung paano nila ine-extract. Which is, i-detailed na lang natin sa susunod. Pagka nasa product intensive tayo. So, right now, isa-isahin natin yung omegas. Yeah, omegas. Omega-3, ito yung tinatawag na EPA, DHA. Magaling saan? Ang omega-3? Sa brain, sa puso, anti-inflammatory, even sa mata. Maganda po siya, no? Yung omega-5 po, saan maganda po? Cellular repair. Ibig sabihin, pag nasira po, inaayos po niya yung mga nasirang cell. Then omega-6, ito yung maganda sa kababaihan po, yung hormonal imbalance. No? Yung mga, yan. Tapos, yung omega-6, meron pong issue sa omega-6. Pag mas marami po yung omega-6 kaysa sa omega-3, hindi po maganda ang effect. Kaya napakaganda nung company natin, yung product natin, kasi saktong-sakto yung nilagay nila. Kasi dapat 1:1 yung value. Kung ano yung value ng omega-3, ganun din yung value ng omega-6. Pag hindi, imbes na health benefits yung balik sa'yo, magkakaroon ka sakit. So kaya nga may naririnig kayo mga concept, bawal na itong oil na ganito, vegetable oil, palm oil, corn oil. Hindi siya maganda pag daily consumption. Kung wala kang omega-3. Tayo may omega-3. Hindi lang omega-3. Sinama na si 4, 7, 9, 11. Okay ba? Omega-7. Para sa cardiovascular at saka sa, ito tinatawag na beauty omega. Kasi ang focus nito sa skin, yung omega-7 natin. And then omega-9, ini-improve nito yung cholesterol level, yung good, yung HDL, good cholesterol. Tapos, anti-inflammatory din siya. Yung 11, very rare po ito. Actually, sa tagal ko na pong yung 11, actually parang first time kong marinig. Very rare po talaga yung, para pala siya sa gut health at saka cellular protection and immune support. Kumbaga, sa isang salmon oil, nandun na lahat. Brain, eye, puso, skin. Parang kinumpleto na eh. Kasi ang alam lang natin, pag omega, sa puso lang. Diba po? So, yan po yung iba-iba. Then,
dinagdagan niya pa po ng astaxanthin. So, maganda po ito, powerful antioxidant. Ibig sabihin, pinapabagal niya yung aging process. Anti-inflammatory, brain support, natural sunscreen para hindi ka magkakaroon ng yung na-UV ray tayo, di ba? Nauuso na rin yung mga cancer sa skin. So, pagka mataas yung astaxanthin mo, medyo hindi ka basta-basta. Yan. Yan nga, astaxanthin acts as bodyguard antioxidant. 20 times beta-carotene. 20,000 yan, mali ako. So, ganun kalakas. Yung beta-carotene, saan nakukuha? Yung carrots, di ba? Ilang carrots kakainin mo? Etong astaxanthin natin, naka 20 times. And then, vitamin C, 1,000 times. Yung vitamin E, 100 times. So, sa iisang oil, nandoon na lahat sa ating salmon oil. Okay po ba yon? So, ano nagiging synergy pag nagsama yung omega at saka astaxanthin? Boost brain and heart health. Support skin, pati yung joint. Kasi anti-inflammation, di ba po pagka nagkakasakit dito, na-inflame po yun. So, malaki pong factor ng omegas at saka astaxanthin. Sa mata, sa immune system, ayan, ito na nga po yung sinabi ko. At nagpo-promote siya ng cellular renewal. So, paano iinumin? So, kakainin nyo po siya, iinumin nyo siya pagka may meals. Take with meals. Tapos, tandaan nyo po, naka-soft gel tayo, slow release. Kasi pagka uminom ka, malalasahan mo yung lasa ng isda, di ba? Yung sa atin, mas mabagal yung sa intestine na siya na natutunaw. Kasi po, para hindi natin, yung fishy odor, hindi natin umaakyat. Kaya po gano'n. Next po. Ayun. Ayan. Meron akong konting demo dito. Time to ascend. Demo tayo ng ating salmon oil. Ang kailangan po natin ay ang ating syempre product. So, ayan. Meron akong sample. 1,000 milligram styrofoam. Wala po siyang laman. Styrofoam. And then, gunting. Gunting. Tapos po, at saka mainit na tubig. Pwede nyo gawin to. Napakadali po. So, no? gato Wala lang kay po kadali. styrofoam, gunting. Ilalagay nyo Ayan, dun sa sasalinan nyo yung baso. lalagyan. Kung gusto lang talaga makita. Pero wag nyo namang over yung explanation. Dapat tama yung explanation nyo. Wag kayo mag-overpromise dun sa mga So, guguntingin natin natin para mas mabilis. Ayan, pwede natin hatiin. Ayan, paghahati. Ayan, natin. Pwede naman isama po. hot water po, hindi siya pwede sa cold. Tapos, antay lang natin magkaroon ng reaction yung ating salmon oil. So, wala pong 1 minute. Kitang-kita nyo na kaagad yung reaction. Yun Kita yung natin lining agad yung reaction po. dulo nung tubig, which is ito, banda dito. Actually, hindi pa nga po. Likot na. Susunod, Ay, gagandahan todo. po namin yung demo. Ako po mag-isa kasi yan. Ito po. Pwede namang isama na po yung buo. Kaso binutas ko para mas mabilis po. Kasi slow release po yung mga soft gel natin. Para hindi aamoy isda pagka inom natin ng ating fish oil. So, kung napapansin nyo yung gilid ng styrofoam, yan na po. So, wala pang 1 minute po yan. Kung napapansin nyo po, yan. Napakabilis po ng reaction. Tumatagas na yung tubig sa ating styrofoam. Ayan, nakita nyo na po. Yung pinaka-lining. Natin po yan. Yan na po. Turbo! Di ba po? Yun, mga ka-ascender, nakita nyo, natunaw. Napakabilis. Ano kaya ibig sabihin nito? Paano natin explain? Ang fish oil po ay highly unsaturated fatty acid. Tulad ng omega-3 na kayang tunawin ang styrene, isang chemical sa styrofoam.
So, ang pinaka-simple explanation, kung kaya nitong tunawin ang styrofoam, isipin nyo na lang kung gaano ito ka-effective tumunaw at maglinis ng mga bara sa ugat. Hindi naman Ang conclusion literal na natin tunawin dito, agad yung it's nasa loob. not about the Hindi ganun salmon yung oil process. This is melting cholesterol a like demo it melts para the makita styrofoam. Pero sa loob Pero ng katawan pinapakita natin, based on dito kung research gaano po, ka-active na at talaga ang powerful omegas, yung pinoprotektahan ingredients ng ang ating ugat. salmon oil. Kung kaya niyang Ang buwagin puso, ang chemical pati ng yung ugat. styrofoam, mas Kaya kaya po niyang napakaganda ng protektahan product natin. ang ugat Turbo ba? natin laban sa mga bara at mga Yan. inflammations. So, galing daw. Oh. Gusto mo na? Next po tayo. Mga 1 oras na lang, huwag kayong mag-alala. Yan, pure barley. Okay na tayo sa omegas. Maganda ba omegas? Maganda o maganda? Yun. Maganda. O, bibili na kayo? Yes. Oh, nag-pay in na daw. So, pure barley. So, ito nga yung kinakatuwa kasi ang barley kasi, mabilis. Sabi ko nga sa PM ko, matik. May effect sa katawan. Almost, kasi pag may mga... Apo, mamaya po, magiging barley fusion po. Apo. Ay, opo. Dadagdagan ko po, parang tinipid ko na yung presentation po. Para magkaroon po. Thank you po. Barley fusion po, at saka yung pure barley. Dalawa po kasi. So, yung barley, superfood, no? Rich in nutrients, especially known, high fibers, at saka nag-a-alkaline. So, makikita nyo yun sa blood nyo. Pag uminom kayo niyan, acidic yung blood, ito. After 15 minutes, pag hindi toxic yung katawan mo, magiging alkaline siya, maghihiwa-hiwalay siya. Proven yan. We can do it sa mga testing natin. And then, ang barley lang, tinatawag ng NASA na superfoods, nire-recognize nila. Hindi naman lahat ng prutas o ng lahat ng food supplement o lahat ng tinatawag natin halaman, tinatawag na superfoods. May nakita sila sa barley. At ako din po, as practitioner, nakita ko po over the years na napakabilis ng barley. Kaya nakita mo, nagsulputan yung mga ibang company. Napakaganda po ng barley sa katawan. So, pure barley, naging barley fusion. Kumbaga, dinagdag na lang natin, no? I-discuss natin. Ano ba yung mga nandun sa barley, nandun sa fenugreek, sa glutathione. So, ang barley, super green. Ang fenugreek, traditional herbal medicine sa India. Next ko kaagad yung tropa kong Indiano na doctors. O nga, confirm. Talaga nasa traditional medicine. Ginagamit po ang fenugreek. Then, glutathione, the body master antioxidant. No? So, makikita nyo, dapat may synergy po ito. Hindi kasi dapat nang nag-create, naghalo-halo lang, parang halo-halo, tapos walang synergy. At saka po, hindi ako nag-a-agree doon sa mga company naghalo ng 100 in 1, sinama na lahat ng herbal, sitaw, patani, lahat ng nasa bahay kubo. Magaling to. Andito lahat ng bahay kubo. Hindi po ako naniniwala. May study din po, hanggang 4 lang ang maximum. So, I'm very glad. Diba? Tama yung direction ng company. Tapos po, ayan po. Yan, health benefits muna. Ang barley, the green fuel for vitality. So, rich in chlorophyll. Ano yun? Nakikita yun sa, di ba sa science natin? Ayan po. So, yan, chlorophyll, maganda yan sa mga may diabetes po. No? Enzyme, vitamin A, C, E, B complex. Inaayos din ito yung colon sa digestive system. Kaya yung may mga sakit sa tiyan o yung may mga indigestion, maganda po ang barley. Then, nag-help din siya ng lower ng cholesterol at saka yung bad fats. Number 4, alkaline forming. No? Balance acidity in the blood. Makikita po yan sa live blood. Ina-alkaline niya kaagad yung blood. Pag na-alkaline ang blood, ma-alkaline ang system ng body. So, hindi naman pag sinabing alkaline, super alkaline. Ito mali ha, tuturo ko lang po. Minsan kasi yung ibang company, hindi dapat alkaline ka. Yung total, hindi po pwede yon. Kasi meron tayong tinatawag na hydrochloric acid sa tiyan. Omega fatty acid. Hindi po masama yung acid.
Pero may mga part ng katawan na dapat alkaline. Lalo-lalo na yung blood. Napakaganda po. Kasi may study po dyan, pag alkaline yung environment, mas maganda yung system natin. Or, doon sa Bama country, pag alkaline yung system nila, o yung iniinom nila, mas tumatagal po. Kaya napakaganda ng barley kasi ina-alkaline niya yung system natin. Dahil natural po ito, hindi tulad ng ibang mga synthetic. May mga synthetic alkaline po kasi na nakakasama sa health. Yung sa atin, galing sa natural, kaya mas okay na okay po. Then, strengthen the immune system. At ito yung maganda. 68. Hindi ko na nilista. Ang haba eh. 68 micronutrients recognized by NASA as superfood for astronaut. So kasi walang mabibilihan po doon eh, di ba? Manghihina ka doon pag hindi mo makain yung mga nutritious food. Kaya ang NASA po, ginamit yan for astronaut. Okay ba? Ang barley? Barley pa lang yan, may kasama. May kasama siyang fenugreek. Ang tawag doon sa kanila sa India, nature's anti-diabetic herb. Maganda po ito sa may mga diabetes, no? Helps lower blood sugar. Ayun yung pinaka-domain niya. Lower cholesterol. Apo, contains natural phytoestrogen. Supports hormonal imbalance. Maganda po ito dun sa mga nagsisenyor, yung laging gagalitin na. Nag-hormonal imbalance. Kahit walang galit. Tawa si ma'am eh. So, mag-fenugreek ka, barley fusion ka. Hindi ako sasali dyan. Painumin mo muna nito. Baka makorek, mag-pay in sa'yo. Yes! Tama. Yeah. May help suppress appetite, weight management. Maganda po ito sa weight management. Then, traditional use to ease PCOS. Yung sa mga kababaihan, maganda po. Kasi mostly po ng kababaihan po ngayon, yan yung problema, yung PCOS. Hindi magkaanak, gawa ng PCOS. So, ipatry nyo po sa kanila. Then, ito po, yan, used by Ayurvedic. Pag sinabing Ayurvedic medicine, India po yan. Malaki po yung dyan, Ayurvedic sa India. Glutathione. Biruin mo, may dalawa pa lang. Yung may glutathione pa pala. So, the master antioxidant. Hindi naman tatawagin yan na master kung hindi magaling. Tama o tama? Okay. Natural defense system ng ating katawan. Nagdi-detox siya. Yun ang maganda. May intake tayo, nag-intake tayo, pero meron tayong pan-detox. Pinaka-importante ang detox. Kasi sa panahon ngayon, hindi na po safe lahat ng kinakain. Lagi naman akong isda eh. Pids na yung isda mo. Gulay naman ako palagi eh. Na-sprayan ng pesticide. Di wala na akong kakainin. Tama? Wala na tayong magagawa doon. Hindi na natin maiiwasan lahat kasi nagbabago ang mundo. Ang importante, nadi-detox ka. Tama po? O anong gagamitin para ma-detox? Glutathione po. Tapos, bukod doon, dinedelay niya yung aging. Si mami, delay aging. Nakakapag-bata. Nakakapag-puti. Di ba po? Side effect niya yun eh. Pero meron talaga, maganda po talaga. At ang synergistic effect ng barley at ng glutathione, i-discuss po natin. Vital sa kidney, liver, and immune function. Although nagpo-produce yung katawan talaga natin yan, ng glutathione, pero limited amount. So, kailangan natin tulungan para mas ma-improve yung ating health, ma-delay yung aging. So, why combine them? Yun, yung synergy yung tinatawag. Ang barley, siya yung magde-deliver ng at support dun sa internal cleansing. Cleansing at delivery. Ang fenugreek, binabalance niya yung sugar, sinusupport yung hormones. Bakit kailangan laging i-balance yung sugar? Kahit hindi ka diabetic, akala siguro nila, kailangan lang balance sugar pag diabetic ka. Ang sugar po kasi ang nagiging problema ng iba't ibang sakit. Sugar, pwedeng cholesterol. Sugar, cancer. Excess sugar, pwedeng uric acid. So, almost lahat ngayon, sugar. Kaya napakaganda ng nilagay nila dahil fenugreek, nababalance po nila yun. Okay po? Maganda. Tapos, may glutathione.
Ipoprotect ka, i-detoxify niya yung cell. Ito, dinodetoxify niya. Okay po yan? So, together, they form a powerful immune booster, detox support, anti-inflammatory, metabolic balancer, energy and skin enhancer. Kumbaga sa Tagalog, nasa'yo na ang lahat. Di ba? Nandiyan na po lahat. Tapos, how to take it? Take once or twice daily, before and after meals. Mix with warm or cold, pwede rin naman. Yun, tanong pala. Sabi niya, di ba sa tubig, tinuruan ko. Ang nakalagay dyan, no? Warm or cold. Sa ibang bansa po, mas priority nila yung hot water sa China, Japan. Yung lagi silang mainit. Na-try ko nga pong humingi ng cold water sa restaurant. Binigyan ako ng mainit na may yelo. Wala talaga. Hindi talaga sila mahilig sa cold water. Pero, based on science, may factor po yung hot or cold. Depende sa purpose mo. Halimbawa, iniinom mo yung barley dahil may weight management. Narinig nyo naman po. Weight management talaga yung target mo. You better take it sa malamig na tubig. Bakit? Di titigas yung. Ganun yun eh. Di ba, nakikita na, pag nilagay ng malamig, titigas yung mga cholesterol daw eh. Pero based on science, pag malamig, yung hypothalamus kasi natin, controlled yung temperature natin. Dapat 37 point something lang. 0.5. Hindi pwedeng tumaas, hindi pwedeng bumaba. Ngayon, pag uminom ka na sobrang lamig o nasa malamig tayong paligid, magbe-burn ng heat ang katawan natin, ng calorie. Magbe-burn ng calorie. By doing nothing, nagbe-burn tayo ng calorie dito. Kahit nakaupo ka lang dyan. Kasi malamig. Ibinabalik yung natural temperature natin ng hypothalamus. Kaya po, pag gusto ng weight management, cold water. Pero sa ibang bansa, pag hot water, blood circulation ang gusto. So, okay po? Safe siya for daily use. So, pwedeng araw-araw. Actually, kaya nga po tinawag na supplement, kailangan po masuplayan natin yung mga kakulangan natin sa pagkain. Kasi mostly unhealthy na po talaga. You don't always need expensive medicine to heal. Sometimes, you just need the right combination from nature. So, ito po yung final quotes ko po. No? Ito ay iniwan sa akin ni late Director Eduardo. Siya yung pinaka-mentor ko sa DOH. Iba ang inaakala sa alam. Inaakala sa alam. Iba ang alam sa nakikita. Alam ko kasi magaling yun eh. Nakita ko kasi doon magaling eh. Iba ang nakikita sa nararamdaman. Dapat, pag health mentor ka na, hindi ka magbe-base sa nakita mo. Hindi ka magbe-base sa sinabi nung kasama mo. O yung inaakala mong tama. Dapat, ramdam mo. Sabi mo, ramdam mo. Yan, dapat. Iparamdam natin sa kanila. Pwede tayo mag-demo, ipaparamdam natin yung effect nung ating product. Meron ba tayong sample? Ayan, pwede natin testingin. Pero ito po ginagawa ko just to show you, which is ang content nito is ano. Papalakasin muna May natin bawal si ko. Ma'am, 15 seconds lang. Ma'am, tayo po kayo. Kahit stroke patient, pag tinesting mo ang barley, it will take effect. Kaya, yung product na lang natin para mas maganda. Sino volunteer? Sinong matapang na volunteer? Yung pinakamatapang. Yung sobrang tapang. Kahit si Magellan, aayaw. Isang lalaki. May pa-premyo pa tayong jacket dyan? Oh, meron pa daw. Ayos ba, mami? Patapos na ako. Isang oras na lang. Okay lang ba? May natutunan naman ba kayo? Thank you. Ayan. Hindi. Kailangan ko sa demo. Meron pa.
Sabi po natin. Magbabalik sa normal, pero ito po ang gagawin muna natin. Papalakasin muna natin si ma'am. 15 seconds lang. Ma'am, tayo po kayo. Ito po, 15 seconds lang, tatalab na. 15 minutes, kung na-set up na yung live blood namin, makikita mo babalik na normal yung blood. Okay ba yun? So, testingin natin strength and balance ni Sir. Sir, tayo ka. Same lang dito. Ganyan. Tapos yung kamay. Hihilahin kita, pipigilan mo ako. Ha? Laksan mo. Mahina ako, no? Pero ito po, konting-konti lang. Hindi na natin kailangan ipaubos. Baka pwedeng isang matanda, Apo, isang matanda. yung medyo bata. Sabay-sabay tayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tandaan nyo, para walang daya, dapat same position lang. Tapos ganyan ka. Sabi nila, mindset, hindi po totoo yun. Kasi after nito, after 15 minutes, makikita namin sa microscope, bumabalik na sa normal yung dugo. Okay po ba, turbo? Yes! Kaya turbo yung 15 seconds lang. Okay? Yes! Sino ba po? May edad, babae. Babae. Babae may edad. Babae may edad. Babalik sa normal, pero ito po ang gagawin muna natin. Papalakasin muna natin si ma'am. 15 seconds lang. Ma'am, naibaso pa bang iba? Kasalin mo na lang. Kasalin lang. Kahit yun lang. Ayun lang. Ngayon, balance si ma'am. Yan. Hihilahin ko po, hihilahin niya ma'am na. Tingnan niyo kung gano'n kahina si ma'am. Pabalong na agad po, no? Kahit konting ganun po lang, dito na magkase. Pero pag kailangan po ito ni ma'am, within 15 seconds, ibabalik na po, turbo. Ito. Hihilahin kayo. Sabay-sabay tayo mag-turbo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Mamaya na, ibabato niya yung asawa niya. Aya! Sino ba? Kasi ako po, naniniwala. Ito po, pag na-testing nila, to test is to believe. Ito yung sinasabi natin dito. Dapat, ramdam mo. Ramdam mo na ba? Nakita niyo po, stroke patient po si ma'am. Anong pangalan, Mami? Tess. Kanoy. Yan, kakanta po si Ma'am Tess. Ay, iba pala.
ma'am, mararamdaman niya na yun. Yung sinasabi po niya. Babalik sa normal, pero ito